So, ayan. Matatakal din natin ngayon yung topic about risk management wherein matututunan nyo kung paano ba, bakit kailangan nyo maglagay ng stop loss, 'di ba? Bakit kailangan meron kayong risk management, 'di ba? Kailangan proper lot sizing. Bakit kailangan minimum lang muna yung lot size nyo while hindi pa kayo ganun ka-equip, 'di ba? Kung paano nyo i-manage yung greediness nyo, 'di ba? And yung paano kayo gumawa ng trading plan nyo, 'di ba? Kailangan planuhin nyo. Magkano ba dapat yung kinikita ko per day? Magkano yung goal ko, 'di ba? And also, gagawa kayo ng journal nyo. So you have to write down, 'di ba? Lalagay nyo doon kung ano ba yung tinrade nyo today, na-hit ba yung stop loss ko, na-hit ba yung take profit ko, ano yung currency na tinrade ko, ano yung lot size, and bakit ako nagkaroon ng loss doon, di ba? Ano yung mga reasons? So you will be doing your journal, your trading journal. Ganon. Okay? So kasama yon. And also, syempre, ano ba yung mga proper lot sizing? So kung ang capital mo is $100 lang, di ba? Ano ba dapat ang lot size mo doon? Para in case man na maging against sa'yo sa strategy mo or sa analysis mo yung market is hindi ka masusunugan, 'di ba? Yung mga ganong bagay na sobrang importante na kailangan yung maintindihan when it comes to trading. That is why nag-request ako kay Coach Alex na i-tackle natin tong topic na to because it's very important na matutunan nyo to kasi the reason why people are like hindi sila nagiging successful dito sa industry nito because of yan, sabi nga ni Jason, emotional damage talaga. Like, darating talaga sa panahon na, alam mo yun, mai-stress ka, mapapagod ka, para ma-feel mo na parang, hindi ata talaga para sa akin to, 'di ba? Pero, para sa akin, the only time that you will fail in this kind of industry is when you stop. Okay? So you always have to remember that kailangan tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral mo. And you have to really understand your emotion. Bakit nagiging emotional ako na ganun, di ba? Siguro kasi yung pera na nilalagay mo is, yung pera na yun is not really an extra money, di ba? So you have to put the money talaga na extra lang. Dapat yung afford mo lang mawala para in case man, worst case scenario, hindi ka masasaktan masyado. Diba? So kung kunwari may 100 pesos ka, magkano yung amount na willing kang parang wala kang pake, ganon. Say for example, may 100 pesos ka, parang, o sige, kahit mawala yung 5 pesos, okay lang. So ganon level ng pera dapat yung ilalagay nyo sa trading kasi it's very risky. Okay? So ngayon, um, we have here our speaker. Of course, I invited Coach Alex Agbisi to discuss about trading psychology and risk management. So you will be able to, of course, start your trading journey in a way na tama. Okay? Tama yung ginagawa nyo. And for those who are already trading, you know very well that this is very necessary. Alam nyo yan, di ba? Sa mga nag-trade na dyan na under my team, you know very well, di ba? Na talagang kapag may times na against at pag ano favorable sa atin yung market sa analysis natin, okay, masaya tayo, 'di ba? Pero kapag against sa atin yung market, parang 'di ba nakakalungkot. Sino ba dito yung ano na mga na-hit na yung SL? Type 1 nga. Type 1 nga. So makaka-relate kayo, 'di ba? Alam na alam niyo yung pakiramdam na yon. Kaya ngayon, aaralin natin yon. Sobrang importante na maaral natin yon. Kaya ngayon, let us all welcome our speaker today, of course, si Coach Alex Agbisi. Ayan. So, hello Coach Alex, are you there? Yes, hello. Ayan. Ayan. Narinig niyo po Okay. ba? Yes, yes Coach, narinig ka namin. So again, so I hope guys na you will be staying for the rest of the night na hanggang matapos yung webinar ni Coach Alex. Kasi sobrang daming matutunan, especially sa mga newbies natin. Marami pala tayo dito mga newbies, Coach Alex, na wala pang experience at all. And magandang training to para sa inyo. Sobrang importante na you really have to manage your emotion. So let me give the screen to Coach Alex. Ayan, Coach Alex, are you there? Yes. Okay. Ay, Ayan. so maraming salamat doon sa introduction kay Coach Lady. Okay, so ayun, nagbabalik na naman tayo for today. Coach Alex, yung audio mo medyo parang ano, medyo parang unclear. Okay na po ba? Ayan. Can you type one guys if ano okay ba sa inyo yung audio ni Coach Alex? Type one.
All goods ba? Narinig po ba? And not okay daw. Medyo mahina daw, coach. Okay. So, ayan. Lakasan natin. Ayan. Okay na po ba? Para ka nasa loob ng ano baso. Okay. So, fix natin. Sensya na. Alright. So, ayan guys. Rinig na po ba? Parang same pa din, coach. Medyo garal-gal. Yeah, ayan. So, technical ano lang, Alright. ayan, ayan. Okay. So, ayan. Alright. Ayan, mas malinaw na, coach. Ayan. Ayan. So, okay. Alright. Okay. So, ayan guys. Narinig niyo po ba? Please type 1 if no. Clear po ba yung voice ko? Ayun. Alright. Okay. Alright. So, maraming salamat po doon sa short introductions. Okay. This week na naman po tayo nagkita-kita. Okay, so actually every second week po tayo nagtuturo ng ating manual trading. Alright, so for today, ang pag-uusapan po natin is all about the trading psychology and the risk and money management na napaka-importante po kapag nag-start po tayo maging trader at kumita consistently sa forex market. Okay, so topic for today for June, okay, is how to handle the emotions in trading. So kung bago ka pa lang, alright, so kung bago ka pa lang sa trading, alright, napaka-importante na kailangan natin ma-handle ang different emotions like greed, overtrading, okay, proper lot sizing, yan po yung pinaka-importante. Okay, kapag nag-start po tayo. And of course, the proper risk and money management. Mag-create ng trading journal, mag-create ng trading plan. But of course, guys, since nandito kayo sa ating session, okay, meron po tayong binibigay na free trading journal. Okay? Trading journal na magagamit po natin kapag mag-uumpisa pa po lang tayo. Okay? Alright. Ayan. Nawawala yung audio natin. Okay? And how to avoid the FOMO. Okay? Or fear of missing out sa market. Okay? So, please type 1 nga po. Sino po yung mga newbie po dito? Alright? Yung gusto lang maging trader. Okay? Maging part-time yung trading. Or yung kumita. Okay? So papakilala ko lang din po ang aking sarili. My name is Alex po. I've been in forex industry for almost 5 years as a professional trader, a fund manager, handling different multiple account. Okay? So gaya nyo rin ako guys na nag-start din po ako as in zero knowledge. Okay? And nung una is akala ko nga scam itong trading dahil napapanood ko sa YouTube. Okay? Nung pinag-aralan ko siya, malaki pala yung opportunity na kumita dito. Okay, dahil hindi mo kailangan ng sabihin na natin ng hindi natin kailangan magaling sa computer, okay? Hindi natin kailangan ng malaking kapital, okay? Ang kailangan lang natin is skill, okay, para makapag-umpisa dito. Of course, mag-i-invest tayo sa learnings. Okay? Sa learning muna tayo mag-invest kung gusto natin matutunan, okay? Ang manual trading, guys. Okay, so dalawang klase po kasi yan. We have the EA or automated trading and at the same time is manual trading. Tayo mismo na tao yung nag-execute ng trade po natin para kumita tayo. And take note, guys, dollar po ang kinikita po natin dito. Okay, yun yung kinaganda. Alright. And of course, I passed the different multiple prop firm. Okay, a funded trader handling different account or large account. So of course, nung newbie ako, alright, lagi rin tayo nag-loss. Okay? Na-experience din natin yan. Pero ang trading, alright, yung mga losing is a part of a game. Pero ang goal natin as a manual trader is yung consistency. Okay? Sustainable ba? Kumikita ba tayo talaga?
okay, yun po yung goal natin is a long term. Alright? That's why ituturo ko po sa inyo for today. Okay? If na-miss nyo yung mga different natin, I mean yung mga last session natin about the strategy, ano nga ba yung forex system, okay? Pwede nyo pong panoorin po yon sa YouTube channel ni Coach Lady. Okay? So nandun po siya. Alright? So tinuro ko po lahat doon, step by step. Alright? So balikan nyo lang po siya. And at the same time, tayo rin is nagbibigay rin tayo ng a full course kung saan nandito na lahat ng different strategy na paliwanag na po step by step. Kasama po dyan yung trading plan and trading journal under kay Coach Lady. Okay? So pwede nyo pong makuha yan. Ito yung magiging topic natin. Explain natin yung mga trading plan. Okay? Ilan nga ba yung magiging target natin daily? Okay? If 2% daily compounded lang, okay? Yung gusto natin, i-compound lang natin yung pera natin, palakin natin. Okay? So instead na invest natin siya sa mga scams, ganyan, 'di ba? Mas okay na tayo magte-trade personal money natin. Okay? So kung makikita nyo, it's a 2% daily, and of course, kung ang target mo is 2 trades and $10 per day, so ang possible na kitain mo is conversion into peso, ito siya. Okay? So 103, okay? So kung ang capital mo is $200, okay? So possibly, pwede ka nang kumita, okay, ng 20,000 pesos in just 1 month. Not bad, di ba? Pangbayad ng bills, expenses natin, di ba? Alright? So kung empleyado ka, part-time, pwede po yan. Okay? Alright. So yung full course natin, guys, binibigay po natin to ng free, kasama po yung strategy po dito. Alright? Supply and demand, mga forex calculator, okay, nandyan po siya lahat. Okay? Under Coach Lady po yan. Alright? And eto, yung topic natin, okay? So ang dami nating topic for today, okay? Para ma-enhance yung risk and money management natin and yung psychology and trading na nakaka-apekto, okay, sa atin kapag nagtitrade tayo. Alright? Okay, so to begin with, alright, to begin with, okay, so start natin dito. Okay, so start natin siya. Ayan. Okay, so Alex, a forex mentor, entrepreneur, a market analyst at the same time. Okay, for almost 5 years in trading experience. Okay, so isi-share ko po yung mga na-experience ko. Okay, for almost 5 years na rin sa market. Okay. So trading psychology. Okay, so ano nga ba yung trading psychology na tinatawag? Trading psychology refers to all the human impulses that have an effect in the market. So of course, tayong mga trader, okay, kapag nag-execute tayo, dalawang klase lang naman yan, it's a buy or sell button. So kung nakikita natin sometimes na red, okay, parang nadi-discourage tayo. May emotion na na-apply doon. Okay? Di ba? Pansin nyo sa mga nagtitrade, alright, sometimes ang lungkot natin, gusto nating bawiin yung mga losing trade natin, ganyan, tapos nagdagdag na naman tayo ng entry. And then, nawala na, hindi na natin sinunod yung sistema natin. Okay, so napaka-importante dito guys na mayroon tayong sistema. Okay, of course, unang-una, strategy. Ano nga ba yung strategy ang gagamitin ko? Coach, ang dami kasi dyan eh. Nasa YouTube, okay, sa mga ads, mas kung advance ba yung strategy ko, mas kikita ba ako ng ganito? Okay, hindi po ganun. Okay, lahat po ng strategy, nag-work po yan. Depende na lang sa execution. Okay, ang labanan sa market, okay, para kumita consistently is timing. Okay? Timing, patience. Okay? So kung wala pa dun sa support and resistance mo, okay, huwag ka pang mag-e-entry. Okay? Like mga hedge fund, institutional trader, mga professional trader, ang unang-una nilang iniisip is yung willing nilang i-loss, hindi yung willing nilang i-profit. Okay? Let's say, magte-trade ako for today. Okay? Ang gusto kong mangyari is magkaroon ako ng 1,000. Okay? Posible po yon. But again, ang mangyayari is possible na mag-loss din tayo ng malaki. Kasi nakapokus tayo dun sa profit instead of yung i-release natin. Okay? So ganun po yun guys. Alright? Kaya napaka-importante sa trading na mapag-aralan din natin tong trading psychology. Okay? And psychology is important discipline, okay, na kailangan ng isang trader.
that needs to be studied and understood at maintindihan. Okay? Once na pumasok na tayo dito sa financial market, sa global market, nandyan na. Okay? Mixed emotions na, naghalo-halo na. Okay? And ang pagiging magaling na trader, okay, if you are newbie, kailangan mo unahin yung self-mastery dahil tayo lang yung makakaintindi, okay, ng tinitrade natin. Okay? Ang trading is a self-business kapag manual trader tayo, guys. Okay? And of course, emotional control are the key to achieving consistency. Okay? Kung pagalingan lang ang trading, okay, di sana mas marami ng milyonaryo or bilyonaryo. Okay? Kaya nga ang trading is 80% of psychology. Okay? And 20% is the learnings like the strategy, etc., the risk management. Okay? Napakalaking porsyento po nito. Okay? Kapag nagtitrade po tayo. Alright? And most of what you do while you are trading take place within your own mind. Siyempre, tayo lang nag-execute ng trade natin. Okay? Kaya tayo din. Alright? So next is, so trading psychology is a perception. Okay? Yung iniisip natin. Alright? The change you go through once you are actively in the market trading. Okay? So magkaiba kasi. Okay? Magkaiba yung emotion sa demo instead doon sa live trading. Kapag sa demo account kasi, it's a paper money. Okay? Hindi natin siya mawi-withdraw. But of course, pwede kang mag-build up. Okay? Mag-build up doon like the back test or forward test ng yung strategy. If consistent na ba siya. So try the demo account and then after that, kung consistent ka na sa demo, pwede kang lumipat into live trading. Okay? So ganun po siya. Kung gaano ka-effective doon sa demo, ganun din yung i-apply mo. Okay? Sa live trading. Of course, yung system pa rin. Okay? So kailangan pa rin natin ng sistema dyan, guys. Yung trading edge na tinatawag. Okay? So later on, i-explain ko po sa inyo yan. Okay? Okay, so when trading demo account, sabi niya, it seems like it will be easy. Madali, di ba? So sino dito yung nagde-demo account na laging profit? Di ba? So, I think meron naman dyan, di ba? Yung nagde-demo, nagtatry lang nag-demo, i-test, di ba? Na profit ang laki, di ba? So, may mga ganun. Okay? Okay? Pero dyan, sa demo account, makakatulong po sa atin para mag-build up ng strategy natin. Kahit anong strategy, guys, okay? Hindi ibig sabihin na the more na advanced yung strategy mo, okay, mas kikita ka ng malaki. Hindi po yan, guys. Okay? So, lahat po ng strategy, gumagana po yan. Alright? Okay, ako, yes, of course, kailangan lang natin step-by-step process. Okay? So, madali lang kumita kapag demo account nga. Okay? And start making money with a live account. Then, you make the first live trade. Okay? Di ba? Nung nag-live trade na tayo, doon na natin napapansin, naglo-loss na tayo. Bakit ganito? Doon naman sa demo, effective naman ako. Bakit dito sa live? Okay? So, alamin natin yung mga reason dyan kung bakit. Okay? So, diyan na natin ma-experience yung epekto ng trading psychology na tinatawag. Okay, we have the different psychology, okay? So sa trading psychology naman dito kasi for manual trading. Okay? So next is emotions of trading na dapat nating maintindihan, guys. To understand and eventually conquer your trading psychology, you need to have true understanding of the major emotion. Yung mga major emotion or factors na nakaka-apekto sa ating mga manual trader. Okay? So, this emotion mainly apply to trading a live account. Okay? So, na-apply to sa live account, guys. Sa demo, wala eh. Di ba? Kasi kapag nagde-demo tayo, parang wala. Di ba? Kasi hindi naman natin siya mag-withdraw. So, parang walang emotions. Okay? Na na-apply doon. Alright? So, wala ding mga certain reactions like overtrading. Okay lang kahit sa demo mag-overtrade tayo. Di ba? It's a paper money naman. Okay? Alright. So, ayan. So, unang-una is greed. Okay? So, only way to make consistent money in the market is by having patience. Okay? Ito yung number one recipe. Okay? Okay? Ito po, yung number one
recipe to become a successful trader. Okay? Dahil ang nangyayari when we start trading, okay, ang gusto natin is i-chase lahat natin. Okay? Gusto natin lumaki kagad yung pera natin, yung funds natin. Okay? Ganun po yung nangyayari. All right? Sa trading, it's a $7 trillion volume. $7 trillion. So ibig sabihin, if you have a 200 or 100 capital na gusto mo makapag-start ng trading, okay, at least tatapyas lang tayo dito everyday sa trading volume na yan, which is 7 trillion. Okay, yung pera umiikot-ikot lang siya. So ibig sabihin, hindi natin kayang makuha yung 7 trillion, even billion pa nga. Hindi kaya. Depende lagi yan sa kapital natin, guys. Okay? Kaya kung malit yung account mo at consistent ka, mas maganda yon. Okay? Yung consistency ang hinahanap natin. Kasi dalawang trader po yan. Okay? Yung unang trader, okay, nag-deposit ng, sabi natin, 200 pang start niya. Gusto niyang mag-try. Okay? Yung unang trader, ang ginawa niya is nag-deposit siya, pero yung equity curve na tinatawag, okay, pataas. Okay? Yung isa naman is pa-drop. Okay? And over the period of time, let's say, every week, okay, nagkakaroon siya ng at least $50, sabi natin, sa first week niya. So, plus 50. Second week, 50. Okay, third week, another 50. Okay, and then fourth week, another 50 na naman. So, total of 200. So, ibig sabihin, in just 1 month, nagkaroon siya ng plus 200. Okay? Ganyan po. Okay? So, ibig sabihin, itong trader na to is consistent siya. Okay? And yung isang trader naman, okay, ang nangyari, every week, okay, every week or even one day pa nga, sunog na kagad yung 200. Okay? Nababawasan. Okay? Negative 50 and negative 50 ulit until wipe out. Nasunog. Okay? Ganun po siya. So, yan po yung difference, okay, ng isang consistent trader and yung inconsistent. Okay? So, of course tayo, para gusto natin kumita, doon tayo sa consistent trader. Okay? Ang iniisip natin is yung long term. Kahit yung mga professional trader, okay, mga institutional trader na may malalaking kapital, okay, ang iniisip po niyan is long term and by percentage. Okay, ilan nga bing kikitain ko? Baka pwede na ako at least 2% or 3% per this week. So not bad, di ba? Until ma-compound every week. Sabi natin, hahatiin natin yan. Okay? Alright? So ganun po siya. Alright? So every week. Okay? So percentage po natin yan, guys. Okay? So, yung greed ang pumapatay sa ating manual trader. Okay? Yung gusto natin, kunin lahat natin. Okay? Mag-profit tayo ng malaki kagad. Okay? So, yung iwasan natin, guys. Okay? And of course, sometimes is yung tinatawag nating euphoria. Okay? Nag-trade tayo for the whole week, winning trade tayo. Okay? Diretso. Ang laki ng profit natin. And ang nangyari, self-confidence tayo kasi itong strategy working sa akin eh. Okay? Ganun yung nangyari. And then, ang ginawa mo is nag-overtrading ka kasi nga, dahil inisip mo na yung strategy ko is 100%. Okay? And then, next day is nasunog siya in just one day. Okay? So yung kahit kumita ka ng 1,000, alright, $1,000, and then another day is kaya niyang maubos yan without the risk and money management na tinatawag. Okay, kaya napaka-importante na i-handle natin yung funds natin para tayo ditong guys, trader tayo and at the same time is negosyante tayo. Kasi nga, ang trading, okay, is a business. Okay, kapag iniisip mong business ang trading, okay, doon mo malalaman na napaka-importante pala. Okay? And mababago yung mindset natin, guys. Okay? Bawat
dollars or $1, $2, $3 is pahalagan po natin yan. Okay? Tama, may nagsabi kanina na once blue, it's okay. Alright? Basta nandoon sa right setup mo at sa strategy mo. Okay? Once blue, okay na, close na natin. And another day. Okay? Kasi lifetime. Okay, ang global market. Okay, 24 hours a day yan, Monday to Friday. Okay, hindi natin masasalo lahat ng profit dyan. Okay? Ang hahanapin lang natin is a high quality setup. Okay? Inyong self-confidence natin, sabi nga nila guys, okay, a good trade is a hard trade. Okay? Lagi po natin tatandaan yan. Every trade natin is a battle. Okay? Hindi natin magagaranti na magpo-profit ako ng ganito. Okay? Kikita ba ako ng ganito? Dahil magpo-focus tayo dun sa willing nating ilos para makabalik ulit tayo sa market. Okay? At least hindi nasisiro yung account natin. Yun po yung importante. Okay? Lagi natin pro-protektahan yung dineposit nating account. Okay? So let's say nag-deposit tayo sa Light Finance, di ba? Okay? Nag-deposit tayo ng $200. Ang goal natin for the whole year, if newbie ka pa lang, is to survive. Okay? Isu-survive natin. Okay, yung account natin while we are learning. Kasi paikot-ikot yan. Okay? So let's say nagturo ako for today, may natutunan ako ngayon. Ang gagawin natin, learn, okay, and execution. Okay? Ano yung execution? Of course, yung mga ginagawa nating mapping, technical analysis, charting, technical, fundamental, okay, yung mga natutunan natin, and of course, i-apply natin execution, and then mauulit yung proseso. Habang kumikita tayo guys, okay? Habang kumikita tayo, habang naglulos tayo, okay? Paikot-ikot lang yan hanggang sa magsawa tayo. Hanggang sa hindi natin mararamdaman na magiging success tayo. Okay? Ganun lang po siya. Alright? Hindi naman pwede na, profitable na ako, consistent na ako, hindi na ako mag-aaral kasi magaling na ako eh. Dito na lang pumapasok yung self-confidence. Okay? So, student tayo ni market. And si market lang din ang makakapagturo sa atin paano maging successful. Hanggat hindi tayo nag-quit. Hanggat gusto natin ang trading. Hanggat passion natin. Okay? So, ganun po siya. Alright? For the whole year, survivability. Okay? Hindi masunog yung account. Yun yung magiging goal. Okay? And then, learn, execute. Paulit-ulit. And then, tignan mo yung trading view mo or yung chart mo kung saan basahin natin yung behavior sa market. Okay? And once you over-trading, of course, loss. Ano mayayari? Nakaabang na naman si deposit. Diba? Okay? Tapos yung savings, yung dineposit mo. Okay? So, wag ganun. Okay? Wag mong ilalagay yung hard-earned money mo. Okay? Alright. Okay. So, ayan. Next is yung tinatawag nating yung fear or doubt. Okay? So, sometimes natatakot tayo kung tama nga ba yung positions natin. Okay? Tama ba tong strategy ko? Nag-aalinlangan tayo minsan. Okay? And of course, yung pag-control natin, 'di ba lagi kong ini-emphasize dito sa atin yung risk. Okay? Yung control your risk per trade. Okay? So let's say magte-trade ako for today, ilan nga ba yung kapital ko? Okay? Ibabase lagi natin sa kapital. If malit yung kapital mo, let's say $200 or $100, etc. Okay? Yung willing kong i-loss. Okay? So let's say magte-trade ako ng gold. Okay? XEU, USD. Okay? Ang position ko is buy. Okay? So, ayan na. Yung si market, pa ganyan. Tapos, nag-buy ako. Okay? And, yung SL ko, of course, nandyan. Yung willing kong i-loss. Okay? At least, 1 to 2%. Okay? Okay, 1 to 2% ng $200 or $100. Depende sa kapital nyo. Okay, so let's say, willing ko palang i-loss doon sa trade ko or execution ko na is, 1 to 2%. So, ibig sabihin, possible na
loss ako ng $5, sabihin na natin, sa $200, okay? And then, syempre, nagbay ako, tapos nandito yung TP ko, and posibleng kumita ko ng $20. Okay? Okay, so what if nag-loss naman ako? Okay, so coach, ganito, nag-loss ako eh. Okay? Ang nangyari, you still have $195. Okay, ibig sabihin, makakabalik ka pa sa market. Okay, buhay pa yung account mo eh. Di ba? Buhay pa yung account mo eh. So marami ka pang setup na gagawin. Ilang setup pa. Okay, habang nagpa-practice ka. And at the same time, yung trading psychology mo, na-enhance din. Okay? Dalawa, yung na-target dyan, na-enhance. The trading psychology, okay? Yung discipline mo, and at the same time, yung risk management mo. Tama? Okay? Kaya nga, yung percentage ng ilo-loss natin is napakalit lang compare sa reward. Okay? Kasi yung iba nakikita natin, ang daming entry, multiple entry, ganito. Ganito yung nangyari. Di ba? Umakyat na yung price. Let's say gold, umakyat na. Naglagay, sell. Okay? Tapos 0.10. Tapos nag-sell na naman dahil sa tingin niya, okay, 0.010. Okay, dahil sa tingin niya babagsak. Okay? So hindi po ganoon. Kaya nga sa yung strategy may order flow 'yan. Okay? Kung uptrend momentum, uptrend talaga siya. Kaya nga lagi natin sinasabi na trend is your friend. Okay? Ayan, walang pakialam si market sa atin. Okay? Kung sino man tayo. Okay, gagalaw 'yan on any directions. Okay? Aakyat yan kung saan niya gusto. Kasi nga, yung volume of trade, okay, the buyer's control, okay, aakyat pa rin at aakyat yan. Okay? And nag-multiple trade. Okay? And then, nag-margin call na. Ang nangyari, na-wipe out na naman. Na-wipe out na naman. Nag-zero na naman. Tapos, click na naman natin yung deposit button. Diba? Wala na yung withdraw button. Nawala na siya. Okay? Deposit button na lang. Okay? So, yun yung iniwasan natin mangyari. Guys. Okay? So, doon lang tayo sa consistency. Okay? So, iwasan natin mag-multiple entry. Kapag newbie ka pa lang, gusto mong mag-start, at least 1 to 2 entry. Yun lagi ang in-emphasize natin. 1 to 2 entry. Okay? Hindi ibig sabihin na nalo ka or nag-profit ka na malaki for this week. Tapos next week, ganun na naman mangyari. Hindi po. Okay? Depende sa market condition. Nagbabago-bago po yan. Okay? Nagbabago-bago po yung movement po niyan. Okay? Kung aggressive ka na trader, posible. Okay? Na kumita ka. Right, na malaki. Pero kung conservative trader ka, long-term trader, gaya ko, okay, iisipin natin the weekly percentage and the monthly percentage. Okay? Ganun din mag-iisip ang mga institutional traders na may hawak na trillion na fund. Tao din po sila, guys. Okay? Tao din sila, na gaya natin. Ang pinagkaiba lang ng mga professional to amateur trader, okay, yun nga, yung in-emphasize natin, is magaling sila mag-manage ng fund nila. Okay? Yung willing ng ilos. Kaya yun yung tinuturo ko sa inyo for today, guys. Okay? Isa rin to become a funded traders. Okay? Handling large account. Okay? Okay. So, fear of doubt, okay, controlling risk per trade properly will go a long way and helping you to avoid having too much fear of trading. Okay? Yung hindi na tayo natatakot, magiging fearless na tayo. Okay? Yung magiging manhid tayo sa market. Once na namanhid na tayo, okay, sanay na tayo sa mga losing trades, doon na papasok yung success. Maniwala ka sa akin, guys. Okay? Wala natin pakialam. Basta alam na natin, very calculated na natin yung willing nating i-loss. Yun lang. Okay? So it's okay kahit mag-loss ako kasi makakabalik naman ako eh. Still, I have $195 eh. Okay, ilang execution pa kaya magagawa ko diyan? 'Di ba? And of course, bibilangin mo rin. Okay? So for this week, okay, sabi natin, first week. Okay? Kung may notebook ka diyan or journal ka, pwede mo isulat. Okay? Habang nagpa-practice ka. Okay? So sabihin natin, okay, pasimplihan natin siya, guys, para hindi tayo mahirapan, 'di ba? So first week, sabi natin, coach, mag-umpisa pa lang kasi ako ng trading eh. Gusto ko mag-try. Okay? Gusto ko mag-try. Okay. Paano ba?
Okay? Of course, kung demo man yan or live, okay, demo or live, sabihin natin, yung win ko, ilan nga ba yung win ko? Okay, sabihin natin, 10 yung win ko and 5 yung loss ko. Okay? So, ganyan. Isulat mo siya sa trading journal mo or sa Excel file mo. Okay? So, sa 10 win ko na yan, okay, sa winning trades ko na yan, ilan yung na-generate ko dyan? Okay, for the first week. Okay? So, sabihin natin, kumita ka ng, ano, um, 150, sabihin natin, okay? 150. Tapos, yung loss ko lang is $50. Okay? So, ibig sabihin, for the first week is nagkaroon ka ng $100. Okay? Hindi lang yung basta-basta tayo nagde-trade. Ganito. Sige, entry lang ako ng entry. Okay? Nawala na, di ba? Tapos hindi ka nagjo-journaling. Hindi ka na, wala kang sinusunod na trading plan, wala kang sinusunod na sistema. Okay? So, kahit pen and paper, yan, pen and paper. Okay, sulat natin. Okay, so first week. And then, another set of goal. Second week. Okay, bibilangin ko na naman yung winning and losing ko. Okay, hanggang i-divide natin. Okay, every week. And then for the whole month, i-compute natin siya. Di ba? So parang negosyante tayo, di ba? Trader, negosyante din tayo at the same time, di ba? So kino-compute natin. Kasi nga, yung kinaganda sa trading is wala tayong tauhan. Okay, kailangan lang natin ng skill. And at the same time, ang kinikita pa natin is dolyar. Okay, dollars pa, di ba? Okay, not bad na rin. At least sabi mo $20 a day or $30 a day, 1,000, di ba? 1,000 pesos. Okay, not bad na rin. Nasa bahay ka lang. Pa-trade-trade ka lang. Okay? So, ganun siya, guys. Okay? So, i-compute natin. Alright? So, eto guys, of course, controlling your fear. Dito sa fear, kasi wala tayong strong foundation of strategy. Natatakot tayo kung tatama ba or hindi doon sa strategy natin. Okay? Kaya pwede nyo pong mapanood yan doon sa ating previous sessions. Okay? And of course, eto. Okay? Yung tinatawag na hula analysis paralysis na yung nangyayari. Okay? We are just hoping na aakyat pa ba to? Or babagsak pa ba to? Kasi nga may entry ako. Okay? So let's say nag-sell ako. Tapos ang market paakyat. And nag-expect ka na babagsak siya. Tapos yun pala, hindi ka na binalakan na parang ex mo. Okay? So parang ganun siya. Alright? So, nag-expect ka. And then, hindi ka nag-cut loss. Alright? Hindi ka naglagay ng SL mo. And then, nangyari, hinayaan mo lang siya until mag-zero ka or masunog. Zero. Okay? And then, naglagay ka na naman ng sell mo habang ang momentum ng market is backyat. Okay? Di ba? Lagi natin sinasabi, trend is your friend. Okay? Kung anong momentum. Okay? Kaya napaka-importante ng SL. Okay? Yung ano natin, stop losses natin. Okay? And don't get your hopes up for any one trade. Okay, isipin natin yung trade natin yun, losing na to. Okay, ganun, i-shift natin. Hindi yung, itong trade ko, sigurado to, win ako, $1 trillion. Okay, di ba? Nag-expect ka na kagad na $1 trillion. Okay, so expect mo, i-reverse psychology natin. Okay, so expect ko, maglulos na to. Di ba, may SL naman. Okay, di ba? At least, nandun pa rin. Naka-align pa rin dun sa strategy natin. Okay? So, ito yung iba't ibang emotions. Okay? When it comes to trading psychology. Okay? And next is regret. Ito yung napo-FOMO tayo. Fear of missing out na tayo. Ay, sayang, na-miss ko tong entry na to. Dapat nag-entry na ako eh. Okay? So, dapat, kanina pa pala ako nag-entry, umakyat tuloy. Okay? So, it's okay lang guys. Okay? Kasi marami pang setup yan eh. Pwede pa yan eh. Okay? At 24 hours yung market eh. Okay? And the best session to trade is, of course, London and New York session kasi nandun na pumapasok yung volume of trades. Okay? If na-miss natin, it's okay. Alright? Dahil isipin natin, marami pang setup na darating. Okay? Sabi nga nila, it's okay na hindi mag-trade kaysa mag-loss. Okay? Alright? So, ganun po siya.
Okay? Minsan excited na tayo. Gusto ko na mag-entry. Nanginginig na yung kamay ko eh. Gusto ko na mag-entry. Gusto ko na magka $1,000 eh. Di ba? May mga ganun. Tapos, nung nangyari, sinignan mo yung phone mo or yung PC mo, naglo-loss. Okay? Di ba? Okay? So, ganun yung nangyari. Nag-expect tayo kagad. Alright? Okay, exactly. So sa trading naman is ano lang naman siya is yung willing nating i-loss. Okay? All right. And a missed trade that would have been a nice winner. Okay, it's okay lang na hindi tayo mag-trade kaysa mag-loss. Okay lang na may-miss natin yan, guys. Okay? And minsan is excited tayo mag-entry, hindi na natin sinunod yung trading system natin. Okay? Kaya ganun minsan yung nangyayari. Okay? All right. And ito, okay. Ito na yung ito na yung malala minsan. Okay, 'di ba pag nakikita natin yung nasa phone natin or sa PC natin na nagkukulay red na siya, minsan na-frustrate tayo. Coach, sinusunod ko naman yung ano ko eh. Ah, ano ko eh, strategy ko eh. Pero bakit ganito? Okay? Bakit ganito siya? Alright, naglo-loss pa rin ako. Okay, so maraming factors yan na nakakapekto. Okay? May kulang ka dun sa sistema, yung sa trading edge natin na tinatawag. Okay? Minsan na-frustrate tayo, ang ginagawa natin, nagre-revenge trade tayo. Gusto ko pang makabawi. Okay? Ang nangyari, nagiging sugal na siya. Okay? Sinusugal na natin. Nagsusugal na tayo. 'Di ba ganun sa sugal? Okay? Para bumalik tayo. Okay? We are just hoping, 'di ba? Okay, na manalo tayo. Okay? And kapag nag-revenge trade tayo, mangyari, of course, yun na. Doon na rin yung nagiging reason na ma-wipe out yung account natin. Okay, so of course, ma-frustrate tayo. Okay, yun yung iwasan natin. Inhale and exhale. Okay? If wala tayo sa mood, okay, lagi natin tatandaan yan. If wala tayo sa mood or trip lang natin mag-trade, huwag na tayong mag-trade. Okay? Alright, dahil makaka-apekto po yan. Okay? Sa execution natin. Okay? And then, magre-revenge tayo na magre-revenge. Okay? Dito, guys, sa trading, okay, Forex, crypto, or stock man yan. Okay, so since nasa Forex tayo, okay, ang ifo-focus lang natin dyan is yung natin, account natin. Alright. Alright. Okay. And yon. And next is not whether you're right or wrong. Okay. Hindi sa tama or mali ka doon sa strategy na ginawa mo. Okay. But how much money you make win. Okay. Make when you're right and how much you lost when you are wrong by George Soros. Okay. Professional traders and investors. Okay. So lagi ko sa inyo sinasabi guys, okay, kahit sa mga previous session natin na walang mali or tama sa mapping or charting nyo or yung strategy na ginagawa nyo. Sa execution lang. Okay? The timing. Okay? Yan ang mga secret recipe natin. Timing, patience, okay? And yung disiplina. Okay? Yan lang yung recipe dyan. Okay, kahit Wyckoff ang strategy ko. Ito, coach, ito strategy ko. Napanood ko kasi sa YouTube to eh. ICT, Inner Circle. Grabe daw, grabing kitian dito pag ito yung ginamit ko. Okay. Alright, so makikita natin yan sa records of trade. Kung consistent nga ba siya within 6 months or a year na nagsusurvive yung account. Di ba? Yung sustain. Masusustain ba ng account mo? Kaya nga first year, yun yung magiging task mo to survive your account. Okay? Okay? Your real account. Okay, real account live account. Okay? Okay. And in trading, dalawang klase. Okay? Loser, look for profit. Ito yung binabanggit natin kanina, guys. Profit kagad yung tinitignan. Okay? Ito, sa mga professional trader to. Sa mga pro trader. Okay? Ito sa amateur. Okay? Yung mga loser,
titignan nila kung ilan yung magiging profit nila. Okay, ine-expect na nila, nakalculate na daw nila. Okay? And first, and then worry about managing risk. Tapos next, second na. Second na yung yung pagmamanage ng fund. Okay? Alright? Second na daw yung risk. Okay? Pero ang mga winner, professional trader, institutional trader, the hedge fund, okay? Okay, mga bedroom trader, okay? They are, of course, focusing on the risk. Yung tinuro ko sa inyo kanina, guys. Okay? First and only, then look for profit. Tapos to follow na lang pala. Ganun ba yun, coach? To follow na lang pala yung profit? Of course, kasi ganun nga, yung risk lang para mas-survive natin yung account. Okay? Alright, so ganun siya. Okay? So dalawang klase yan. Okay? Next is the 90-90 rule, or 90% of trader lose 90% of their capital within the first 90 days of the account opening. Okay, yung mag-open ka pa lang. Pero this is based on a scientific study, okay, na ginawa. But of course, since we have a mentor na may mga coaches tayo na makakatulong, okay, hindi na natin papaabutin ng 90. Okay, 90-90 rule na yan. Okay. Of course, kasi nga, doon tayo mag-start agad sa capital preservation. Okay. Of course, kailangan natin ng broker. Napaka-importante niyan, guys, na may broker tayo. Kasi dyan tayo nagdi-deposit or nagwi-withdraw. Of course, dito sa Light Finance, under Coach Lady. Okay. So, ganun po yung natin. Okay. So 90% of trader lose of 90% of their capital within 90 days, di ba? Yung ang malala pa nga diyan is 1 day pa lang ubos na eh. Di ba? Sino yung naman naka-experience dito? Okay. Yung naka-experience na ubos kagad. Kaka-withdraw ko lang kanina eh. Tapos ubos na kagad. So hindi pa pala umabot ng 90 days. Di ba? Hindi pa pala umabot ng 90 days. Mali pala. 1 day lang pala. Okay. So 1 day rule pala. Okay. Ganun yung nangyari. Okay. So alisin na natin yung 90 days. Okay. Pero yun nga, guys, ang una natin gagawin is isusurvive natin yan. Okay. Yan yung goal mo. Okay. Lagay mo sa notebook. Okay. Lagay ka. Okay. Dapat hindi ako mag-loss. Basahin mo paulit-ulit yan. Araw-araw. Dapat mabuhay tong account ko. Okay? Tapos susunod ulit na trade mo, dapat mabuhay ang account ko. Hanggang sa magsawa ka. Okay? Tapos iset mo yung willing mong i-loss muna. Okay? Ilan yung willing kong i-loss? $5 muna. Tapos $5 ulit bukas. Okay? Kasi hindi naman every yung setup natin, lagi tayong loss. Okay? Siyempre, mag-win pa rin tayo. Okay? Pero nga, unahin natin yung risk muna. Okay? Yung willing nating i-risk. Okay? The 90-90 rule. Okay? Huwag yung 1 day rule baka may mag 1 day rule. Okay? Or 1 hour rule. Okay? Baka may ganyan, 1 hour rule. Sunog na kagad. Okay? Yung mga nagla-live trading dyan. Okay? Okay? Yes, mas magandang aralin muna. Alright? The demo. Okay? Pag consistent na sa demo, then lipat. Okay? Okay, next is if I have position going against me, I get right out. Okay? Okay, so motivation coach naman ito ni Paul Tudor Jones. Okay? The professional traders. Okay? Those are professional traders. Okay, so of course, the risk management, keeping risk under control. Okay? So sa risk management natin, napaka-importante niyan, guys, to have the trading strategy. So coach, ano ba yung gagamitin yung strategy? So ang dami nating strategy na mga tinuro natin. Okay, kasama rin yan doon sa full course natin under Coach Lady. Okay? Ang dami, guys. So ang gagawin natin, may matutunan tayong bagong strategy, i-apply lang natin siya. Okay? Hindi yung tatalbog tayo ulit. Kasi ano yung dyan? Time and effort natin, guys. Okay? So hindi nag-work effective sa aking strategy na pinanood ko. Okay? Ang mangyari, lilipat ako ulit. Tapos hindi ulit effective, naglulos ako.
Okay, lilipat ako ulit. Okay, until malala, live pa yung pinagte-testingan mo ng ano mo, di ba? Ang gagawin mo, once na may natutunan kang bago, alright, ipagsasama-sama mo siya as your confluence or positive confluence na tinatawag, guys. Okay? So, ganun po siya. Okay? So, ganito siya, guys. Okay? So, SNR, support and resistance strategy ko, positive siya. Key level, ganyan. Okay, positive siya. So, anong magiging bias ko? Kasi, every time na nagtitrade tayo, yung magiging bias lang natin. Okay? Buy or sell. May mga questions lagi. Okay? Questions mark lagi. Natanong sa sarili natin. Okay? Saan nga ba ako mag-entry? Saan yung stop loss ko? Okay, ilan yung willing kong i-risk? Okay, di ba ang dami? Ang daming question. Questionin mo muna yung sarili mo. Okay? So, ganun siya. Alright? And next is yung risk and reward ratio natin. Okay? Yung risk and reward ratio natin, guys. Yung willing nating i-loss and yung makuha natin na take profit. Okay? So, papakita ko sa inyo naman, guys. Okay, kung paano. Okay, so let's say gold tayo. Okay? Let's say magbabay ako, isang entry lang muna kasi nagpa-practice nga ako eh. Okay? Kung mapapansin nyo, kung magbabay ako dito, let's say nagbay ako ngayon, tapos ano yung gagamitin kong proper lot size? Okay, proper lot sizing. Of course, napakasimple at napakadali. Okay, kung maliit ang kapital ko, syempre, liliitan ko lang yung lot size ko. Ano nga ba yung advisable lot size? Depende sa kapital. Kung ang lot size ko is, kapital ko is $100 or $200, okay, of course, 0.01 or 0.02, isang entry lang. Okay, tapos nilagyan natin ng SL dito and TP dito. Okay? Isang entry yan, guys, ha? Wala akong sinabi na, daming buy entry dyan. Wala akong sinabing ganyan. Okay? At least 0.01 or 0.02 kung 100 or $200 yung kapital mo. Okay? If malaki naman yung kapital mo, at least mag-adjust ka ng lot size mo. Pwede mo siyang lakihan. Pero dapat, kung ano yung lot size mo nung una, ganun din siya. Hindi nagbabago-bago yung lot size mo. Kasi may mga ganong trader, nagbabago. Inconsistent din yung lot size nila. Okay? Alright? So, kung the more na malaki yung capital mo, of course, yung lot size mo din, lalakihan mo. Okay? Hindi yung ibig sabihin na $100. Tapos, ang nilagay mo, one standard lot size. Tapos, every pip movement niyan, $10 kagad yung $10 kagad yung average loss or profit mo. Okay? Hindi po ganun. Okay? Di ba nga, capital preservation, yung maliit na lot size, maliit na lot size lang. Tapos, tatapyas lang tayo sa $7 trillion. Okay? Kaya ba nating ubusin yung $7 trillion volume a day? Sino makakaubos dito? Okay. Pag may nakaubos dito, Okay? Siyempre, tumatapyas lang tayo sa global market, sa malaking market. Okay? Mas malaki pa to sa lahat ng market like crypto or stock market. Okay? Kukuha lang tayo ng pang merienda, ganyan, di ba? Alright, habang natututo tayo, habang nagcha-charting tayo, habang natututo tayo sa mga mentors natin na magagaling na makakatulong sa ating trading success, 'di ba? Alright. So ganyan, at least ulitin natin 1 to 2 entry and the lot size. Okay? Ito conservative lot size na yun, guys, yung 0.2 or 0.01 or 0.02, okay? And conservative na yan, okay? And kapag 0.05 or 10, medyo ano na siya, nasa semi-aggressive na. Okay, yung lot size mo. Okay, pwede mo naman siyang taasan. Depende doon if scalper ka. Okay? Kung scalper ka, gusto mo hit and run strategy lang, sa lower time frame ka, of course, sa 1 minute. Okay, medyo taasan mo yung lot size mo. Okay, kasi sa lower time frame like 1 minute, up and down lang yan. Okay, makakasabay ka. Kapag swing trader ka naman, gaya ko, of course, at least reduce lot size.
Okay, ang gagawin natin, okay, para hindi tayo ma-stress, i-reduce natin yung lot size natin. Okay? Reduce lot size. Alright? Kung na-stress ka, okay, at least 0.1, 0.2, okay, habang nagpa-practice ka, okay, until makompound mo siya. And then tignan mo yung result mo for the whole month. Okay? Hindi yung for the whole day ang titignan mong result, for the whole month. Okay? And then next month ulit. Okay? So ganun mag-isip ang mga professional traders, guys. Okay? Yung gusto nila, ayaw nila masunog yung account nila. Okay? So ganun din tayo. Okay? 'Di ba? Topic nga natin, hindi natin kailangan magaling sa computer, hindi natin kailangan ng magaling sa capital. Kasi kapag sa maliit na account, kaya mo siyang palakihin. So what more, okay, sa malalaking account na. Okay? So yung $100 mo, kaya mong palakihin yan in just 1 month or 2 months. Okay? Or ang full year pa, di ba? Okay? And then, nag-ship ka, gumaling ka na, okay, pwede ka na mag-handle ng malaking account na iti-trade mo personally. Okay? So, ganun siya, guys. Gets ba? Ayun. And I hope na gets. Okay? Ulitin natin, nagbay ako dito. Let's say, ngayon, magbabay ako, coach. Kasi nakita ko 0 point, sa gold to 0.2 lang. Tapos isang entry ko lang. And then, makikita nyo guys, yung SL natin. Okay? And yung sa TP natin. So, ibig sabihin, maglo-loss ako dito, yung very common na, okay? Maglo-loss ako dito, $5. Okay? Maglo-loss pala ako dito ng $5. Expect ko na maglo-loss ako. Okay? Expectin na natin agad na maglo-loss ako. Tapos, yung reward ko naman is $20. Ibig sabihin, malaki. Okay? Compare sa ilulos ko. Di ba? Okay? Okay, so later on, papakita ko sa inyo yung Forex calculator. Okay, yung mga pips, natin, pips calculator, ganyan, paano i-compute. Okay, so napaka-importante niyan, guys. Okay? Alright, so going back dun sa topic natin kanina. Okay, ito yung topic natin. Okay. Okay, so nawala yung audio natin. Okay. Okay, so risk management, keeping up risk kanina, yung trading strategy natin, yung mga in-explain ko sa inyo. Okay. Risk and reward, yung pinakita ko sa inyo kanina, na yung willing nating i-loss, mag-loss tayo ng 5, mag-win naman tayo ng 20. Okay, not bad. Okay, and of course, the stop loss and the take profit. So, kailangan natin to have take profit. Kasi nga, hindi naman pwedeng mas malaki yung loss natin. Okay, so ibig sabihin is pinapalos lang natin or sinusunog lang natin yung account natin kung mas malaki yung loss compare sa reward. Okay, kaya nga mas malaking average ng reward compare sa SL. Okay? And of course, yung lot sizing. Okay, tinuro ko sa inyo kanina. Okay, kung ayaw mong ma-stress, reduce lot size. Okay, and no multiple entry. At least 1 to 2 entry or 1 to 3 entry. Okay? So, depende sa currency pairs na iti-trade mo. Okay? Ano yung lot size na gagamitin mo? And i-base mo siya lagi dun sa capital mo. Kapag maliit capital, maliit lot size. Kapag malaki capital, syempre, lalakihan mo din yung lot size. Okay, ganun lang siya. Hindi yung dinagdagan mo ng dinagdagan. Kasi ang galing ko self-confidence na naman ako Di ba? Kasi ako yung professional trader, ako yung pinakamagaling sa mundo. Tapos nilagyan mo ng multiple entry. Tapos nung nakarang araw, nasunog, okay, si Mark tahimik lang. Okay? Tama ba yon? Ganun yung nangyari. Okay? Tapos kapag nag-win, ito, ang galing-galing ko na. Ang galing-galing na, di ba? May mga ganun. Alright? Okay? So, ganun yung nangyari. Okay? Siya na daw yung magaling. Alright? And next is control your emotion. Okay? Ito yung pinaka-importante, yung mga nabanggit natin kanina. Yung greed, hope, we are hoping, okay, yung revenge, trading, yung napofrustrate tayo kasi naglo-loss tayo Alright? Okay, so under risk management or yung system natin. Okay? And wag nating inuulaan, guys. Okay? Yung mga entry and exit point natin. Okay? So may tama doon lang tayo sa realistic target profit.
Okay? Hindi yung ganito. Okay? Okay? Hindi yung ganito. Kasi ganyan. 'Di ba? Ganyan yung nangyari. Okay? Ang laki ng reward niya. Ang laki ng reward niya. Abot pa daw dito. Okay? So, posible naman yan. Okay? Pero maghihintay ka ng ilang days yan kung talagang mate yung TP mo. So, syempre, tatapyas lang tayo until dito lang. Basta malaki yung reward natin. Okay? Tapos yung risk natin. Di ba? Napakasimpleng intindihin. Okay? Doon lang tayo sa tunay. Sa realistic lang tayo. Okay? So, ganyan. Ayan. Hanggang dito lang. Okay? Tapos, ayan. Ito, let's say basic yung ano ko. Basic lang yung ano ko kasi ano lang tayo. Basic lang yung strategy natin eh. Okay. So, gumawa tayo ng support resistance. Tapos, ano ulit? Timing. Magta-timing ako ulit. London session. Ayan siya. Kasi nakita ko na yung support ko eh. Tapos, dito na ako magbabay. Tapos, ang tamang paglagay ng SL below or above ng support or resistance natin. Okay? Tapos, diyan natin lagay SL natin, TP natin. Okay? And then, hintay natin siya mag-play out. Umakyat ulit. Tama? Oh, di ba? Na-control natin yung funds natin, yung risk natin, at the same time, yung strategy natin, sinusundan natin. Okay? Hindi yung ibig sabihin na, nandito pa lang ako, wala pa ako doon sa support resistance, nag-entry na ako. Kasi nga, magaling ako, di ba? Parang ganun, di ba? So, tinadtad ko, naglagay ako ng multiple orders. Okay, ang nangyari, okay, nag-buy ako. Wala pa. Kasi nga, pabagsak, tapos nag-buy ka pa. Okay? Ibig sabihin, nilolos mo lang yung pera mo. Okay? Ganun yung mangyari. Okay? Iwasan po natin yan. Kung ano yung trend niya, sundan lang natin. Kung pabagsak, pabagsak siya. Okay? Huwag yung hula analysis, paralysis na yung nangyari. Okay? Alright. And, ayan. Balikan natin. Balikan natin siya, guys. Okay? So, the key concept to survive as a forex trader. Okay? Para gusto nyo maging professional trader. Okay? Sa forex trader, maintaining the risk and reward. Okay? Lakihan yung reward, litan yung risk natin per execution. Put SL lagi and reduce lot size. Using stop loss and take profit. So, kailangan natin maglagay yan. Hindi yung mag-entry ako, hayaan ko na. Next day. Tapos, pagkagising mo, next day, hindi ka naglagay ng SL mo, kita mo, sa phone mo, nasunog. Okay? Pagkagising mo ng umaga, sunog na pala. Di ba? Na bad trip ka pa. Alright? So, ganun yung mangyari. Kaya, maglagay tayo ng SL natin. Okay? And selecting the lot size. Yung proper lot sizing natin. Okay? Yung tinatawag nating reduce lot size kanina. Okay? So, yung mga TP1 and TP2, pwede po yun. Okay? Alright? And of course, controlling your emotion, the greed. Okay, yung terms na gahaman, 'di ba? When it comes to trading, okay? Na gusto natin makuha lahat ng pera sa global market na hindi naman mangyayari. Okay, mangyayari siya. Kumikita tayo, to be honest. Okay? Pero within next day, okay, isipin natin yung mga susunod na araw. Okay? Survival nga ang gagawin natin for the whole year. Survival while learning. Okay? Kasi doon tayo matututo, guys. Okay? Ine-explain ko sa inyo yung for almost 5 years na naranasan ko. 'Di ba? Mas mapapadali. Kasi nga may mentor tayo. Yung learning curve natin mas mapapabilis. Okay? Ano nga ba yung ginagawa ng mga professional trader? Okay? 'Di ba? Paano sila nagsasucess? So lahat naman pwedeng mag-success dito. Okay? Totoo po 'yan, guys. Okay? And fear and overtrading. Iwasan natin yung mga yan, guys. Okay? Greed, fear, and overtrading. And following the trading strategy. Kung ano man yung strategy mo. Okay? Pagsasama-sama mo lahat yan, mga natutunan mo. Okay? Huwag tayong malilito kasi sometimes nalilito tayo. So sino pa rin dito yung mga nalilito? Okay? Type 1 nga yung mga nalilito dito sa trading strategy nila. Ayan. 'Di ba? Yung nahihilo sila, nalilito, saan ba sila mag-uumpisa? Ganyan, may mga questions.
Naranasan ko rin yan, guys. Okay? Nalilito ako. Ano nga ba yung gagamitin ko? Okay? So, ang dami. Alright? So, start with the basic strategy, the support and resistance. Okay? Of course, to follow the trading strategy, of course, you need a system. Kailangan mo ng sistema, guys. Okay? Kung wala kang sistema, chaotic po yan. Okay? Magulo. Dahil wala kang sistema eh. Okay? Kailangan mo gumawa ng sarili mong sistema. Kasi nga, trader ka, and at the same time, negosyante ka din. Kasi ikaw yung gumagawa ng pera mo, tapos kinikita natin dito guys, dollars eh. So dapat, parang mag-isip negosyante din. Okay? Dapat may sistema ako. May structures din ako. Okay? So of course, strategy mo. Okay? Ano yung gagamitin ko? Ang dami. Diba? SNR, yan, kahit gamitin ko lang SNR, basta tamang position ako, tamang lot size, okay, types of trading strategy, okay, anong session ako papasok, ganyan, okay, and of course, the risk and money management, okay. Ito, napakasimple lang intindihan guys, yung risk. Yung tinuro ko sa inyo kanina, yung i-risk nyo. Yung money management, yung kaya nyong i-survive yung account nyo. Yung money management. Kasi nga, negosyante tayo. Trader tayo na negosyante. Okay? Gusto natin kumita. Okay? Hindi yung kikita tayo easy money kagad. Okay? Hindi po ganun. Okay? Kaya nga, mag-invest tayo. That's why nandito kayo sa manual trading, di ba? Dahil gusto nyo matutunan yung manual trading. Okay? Alright, controlling your risk and your fund as well. Okay, para mag-survive. Okay? And of course, yung trading psychology. Yan. Ito, yung sistema natin. Trading psychology. Apart ng risk and money management, yung mga trading plan natin, trading journal, okay, trading plan, trading journal natin. Ayan, yung mga trading journal, trading plan, okay, sige, ganito. Ibibigay natin yan for free. Okay, under Coach Lady. Okay, sa mga followers niya po. Okay, para panoorin nyo na lang. Okay? Okay, kasama na lahat. Para hindi na kayo mag-create ng trading plan nyo, may susundan na kayo, may system na kayo. Okay, kasama na din yung full course doon. Okay, yung mga sinabi kong mga techniques, okay, i-apply nyo lang siya. Okay, ayos ba? Ayos? Please type 1. Okay, kung ayos. Okay. Okay, ayos. Ayan. Para mas marami tayong matulungang kababayan natin, di ba? Okay. Okay, so ang dami. Alright, so ang daming gustong matuto and kumita at the same time. Okay? Basta tiwala lang tayo. Okay? Magtiwala tayo sa proseso. Step by step yan, guys. Okay? Huwag tayo nagmamadali. Alright? So, ayun, ang daming sumang-ayon sa atin. Okay? Alright? Alright. Okay. So, ayan, following the trading, ito yung system natin, napaka-importante niya, and then yung trading psychology natin. So, we have an edge in the market. Okay? So, how much yung gusto mong kitain? Okay? And how long? Okay? Ganun lang yung magiging question lagi. How much and how long? Alright? Okay. And next is, gets naman po ba yan? Gets? Please type 1 if nage-gets or medyo nako-confuse, nalilito, ano yung mga questions. Okay? Wala ba? All goods ba? Okay? So yung may nagtanong ng TP1 and TP2, pasok na siya sa grid. Okay? If TP1, TP2, it's okay lang basta yung lot size natin. Yun yung pinaka-importante. Okay? Kahit sundan natin yung TP1, TP2, TP3 hanggang TP5. Okay? Pwede po yan. Okay? Basta yung lot size natin. And of course, yung natin, capital natin. Okay? Dapat nakabalance yan. Okay? Ganito yan. Okay, hindi ko po alam kung saan po yung TP1 and TP2. Okay. Kung saan po nanggaling yung TP1 and TP2. All right. So, balance. Okay, so capital. All right, and lot size.
So, dapat balance yung dalawa. Yung binanggit ko sa inyo. Alright? Kung the more na mas malaking kapital, adjust ng lot size ulit. Ganyan lang siya. Okay? Kahit sa demo, yung mga nagpa-practice dyan, nagba-backtest or forward test, okay, ng kanilang strategies. Okay? Kailangan natin yun, guys. Backtest and forward test. Okay? Yung backtest, yung i-replay po natin. Yung forward test, okay? Yung forward test naman is yung sa live market mismo yung tinetest natin. Okay? Okay. So, kailangan natin ng mahaba-habang pag-aaral. Okay? Pero, once na napag-aralan mo, okay, uh, profit will follow na. Okay? Yung success. Diba? Sino dito yung gustong maging professional trader someday? Okay? Maging mentor. Okay? Okay? Or, kaya, wala dun sa nabanggit, pero kumikita. Okay? Ng malaki. Okay? Yung low-key lang, di ba? Yung nasa bahay lang, di ba? Yung tambay lang, di ba? Okay. Gaya kong tambay, pa-trade-trade lang, di ba? Okay. Siyempre, nag-invest ako sa knowledge. And of course, sa mga mentor ko din before, and thankful din ako sa kanila na natutunan ko. Dahil ang laki ng opportunity dito, guys. Okay. Okay, 'di ba? Kasama natin yung family. I mean, kaibigan natin, sa bahay lang tayo, okay? 'Di ba? Tapos pa-trade-trade lang tayo, 'di ba? Ang sarap sa feeling ng ganun, 'di ba? Kahit sino naman siguro mag-agree din sa akin. All right? Basta pag-aralan lang natin, guys. Okay? All right? Okay, so maraming may gusto. Ayun. Tiwala lang, manifest lang tayo, guys. Okay? And makinig tayo sa mga mentors natin na makakatulong sa ating trading journey. Okay, baka someday may makita tayo dito mga nag-guess na, all right? Okay, magaling na, all right? 1,000 US dollar yung kinikita. May mga ganong trader and may mga ganon din po ako mga freebie student na naging mentor and at the same time is professional ano na rin sila. Okay? So kumikita na rin consistency. Consistent. Okay? So next topic natin is golden rules successful traders to follow. Okay? So to become a successful trader, of course, first step is to maintain a basic infrastructure. They maintain the basic infrastructure. They keep the computer in a good state. Okay, so common na yan. Alright, so kailangan natin ng good internet connections. Okay, kapag nagtitrade tayo. Alright. Kasi nga kung wala tayong internet connection, syempre hindi tayo makakapag-buy or sell. Okay? Okay? Hindi tayo execute ng maayos. And of course, they do not gamble. Okay? Hindi sila nagsusugal na parang sa peryahan, di ba? Na tatapat ka dito sa pula sa puti, hindi po ganoon. Okay? They take forex as a business. Sinabi ko sa inyo guys, na trader tayo at the same time entrepreneur din tayo or negosyante din tayo. And it consider it's pure trading kasi tayo manual trader ako gaya nyo ako. Okay, na pure manual trading lang. So araw-araw ako nagde-trade depende sa market condition. Okay? Kung ilan yung profit ko for today, okay, and ilan yung ilolos ko for today. Pero as an average overall, every week kumikita ako. Okay, 'di ba gusto niyo rin 'yon? So every week may mawi-withdraw tayo, may pang-body expenses, okay, trade for a living, 'di ba? So nakikita natin 'yan sa TikTok, ang daming mga traders, 'di ba? Okay. So dumadami na yung trader sa Pilipinas. And yun yung kinaganda. Okay? Dahil at least 2030 lahat na, 'di ba? EA na, okay? Nasa bahay na lang, mostly yung trabaho, 'di ba? Mas magaan na. Okay? And if ngayon pa lang alam mo na mag-trade, of course, in the future, okay, mas ma-enhance yung skills mo. Okay? Mas lalo kang kikita. Okay? 'Di ba? All right, so Forex is a business, lagi nating itatak yan. Okay? Hindi sugal. And of course, to become a successful trader, they have a discipline. Okay, 100% discipline. Okay, ito yung kailangan natin. Self-mastery. Disiplina lagi. Susundan natin lagi yung sinet nating rules, yung trading system natin.
Ano ba yung gagawin ko for today? Ganun yung magiging question. Magbabay ba ako, magsisell? Paano ko nakuha yon? Okay? Ganun yung magiging question. Questionin mo lagi. Okay? And of course, to become a successful trader, they follow the same trading strategy. Kung ano yung strategy nilang ginawa nung una, okay, ganun pa rin yung gagawin nila sa mga next trade nila. Hindi nagbabago. Okay? And of course, they follow the same risk management rules. Okay, yung binabanggit ko sa inyo kanina, kung ano yung lot size mo nung ginawa mo nung una nung nag-profit ka, ganun pa rin. Kasi may ganitong scenario na nangyayari. Nag-profit siya doon sa lot size na yon, okay? And then nag-self-confidence nga siya di ba? Yung trading psychology nga, di ba? Ang ginawa niya, tinaasan niya ulit yung lot size niya dahil nag-expect siya na mag-profit siya ulit. And ang ending is nag-loss. Okay? Ganun po yung nangyari. Alright? Dapat maging consistent din tayo dun sa lot sizing natin and yung entry natin. Hindi mababago pa rin. Okay? Kasi nga, ang goal natin, every month, every week, okay? Every second month, for the whole year. Okay? Ganon. Okay? Tama ba? Alright? And they trade keeping their emotion aside. Okay? So, walang emotions. Okay? Okay. So, mga professional traders, ano na yan parang manhid na sila sa market Okay. Every loss, mayroong experience. Okay. Tayong mga manual trader. Okay. Meron tayong natututunan every losses natin. Hindi yung mag-quit tayo kagad kahit nag-loss tayo. Okay. Hindi po yung ganun. Okay. And may mga trader na 1 year, nag-give up na sila. Okay. And hindi pala nila alam na almost nasa top na sila ng success. Okay? Kaya, and then, nag-quit. Okay? Huwag ganun. Okay? Trust the process. Step by step. Huwag natin siyang madaliin. Okay? And next is, they maintain history for each and every trade. They place and learn from their mistake. Natututo sila. Okay? Doon sa pagkakamali nila. Okay? Sometimes matigas yung ulo natin, di ba? Aminado din naman tayo dyan. Okay? Na nag-entry ka, nagkamali ka, hindi mo na-review, hindi mo nalagay sa trading journal mo, okay? Ang nangyari, ano, paulit-ulit lang yung cycle until maglolos ka na maglolos. Kasi nga, hindi ka nagre-review at hindi ka natuto doon sa losing trades mo. Okay, kaya napaka-importante nun. Meron din tayo doon sa trading plan and journal natin na may comment, ilalagay mo lang siya doon. Okay? Ilalagay mo siya. Okay. And of course, yung mga successful trader, they keep learning kasi nag-update sa market. Pabago-bago yan, guys, sa global market. Kung uptrend yan, next day, next week, magda-downtrend na yan. Okay? Kahit sa 1-minute time frame or any time frame, nagbabago-bago yan, yung mga candlestick dyan. Okay? That's why they keep learning kung ano yung bago or updated sa market. Okay? Mahirap ba? Hindi siya mahirap, guys. Okay? Matututunan po natin yan. Okay? Kasi for almost a year na ganito lang din yung ginagawa ko. Sa bahay lang trade, and of course, ako din is continuous din yung learning ko. Sa ibang trader na magagaling, okay? Ganun siya. Okay? Maging humble tayo dahil si market tuturuan tayo paano maging humble dito. Okay? So ganun po siya. All right? Yan, to become a success trader. Okay? So malayo pa pero malapit na. Okay? So ganun yung natin, mindset natin. Okay? So sagutin naman natin yung mga questions dito is ano po yung favorite candlestick nyo? Okay? Candlestick, they have two different candlestick lang naman, bullish and bearish candlestick. Okay? And next is, why do traders fail? Okay? Ito, alamin natin, guys, kung bakit mostly ng mga trader nagpe-fail. Alright? Or nag-give up. Okay? So, hindi to for discouragement. This is a reality. That's why tinutulungan ko kayo. Okay? So, of course, susundan lang natin. Okay?
of course, ano yung mga reason? Okay? Questions mark lagi. Yung binanggit ko, yung no trading plan, ayan siya. Okay? Papakita ko yung trading plan sa inyo mamaya. So, wala silang trading plan, trading journal. Okay? Next is setting the wrong goals. Okay? Wala silang proper goal. Okay? Ang goal ko this week, ganito. Goal ko second week, ganito. Third week. Okay? Kailangan may goal tayo. Okay? And manifest. Okay? Undermining money management. Walang proper lot sizing, inconsistent yung lot size niya, multiple entry, okay, revenge trading, ayan na, okay. And next is letting losses compound. Imbes na ang kino-compound natin is yung profit para may ma-withdraw every month or every week, ang kino-compound is losses. So baliktad. Okay? Ibig sabihin, kung kino-compound mo yung losses, nagsayang ka lang ng time and effort mo. Okay? So hindi ganun. Okay? Ang kino-compound natin, profit, para may ma-withdraw tayo. Okay? Kaya magsiset tayo ng goals natin. Okay? And next is unaware of news and data event. Okay? Yung news and data event, ito yung sa fundamental analysis part natin, guys. Okay? They are not checking the Forex Factory, the inflation rate. Okay? The economic data status. Okay? The employment, ang dami. Okay? Sa Forex Factory yan, guys. Okay? Pero nandun siya sa libre nating free full course under Coach Lady. Okay? So, bibigyan natin yan. Okay? And of course, give up and leave the market. Ayan, no? Di ba? Di ba? May story tayong ganyan. Okay? Ganito yung nangyari. Okay? Naging trader. Okay? Naging trader. Nag-win ng sabi natin 1 week. Nag-resign. Kasi tingin niya magaling na siya. And then nung consistent siyang loss, ganito yung nangyari. Bumalik sa trabaho, di ba? Okay. So huwag ka magre-resign kung hindi ka pang magaling mag-trade. Okay, gawin mo lang siyang part-time. Okay? Gawin mo lang siyang part-time muna. Okay? And then once na consistent ka na, okay, consistent trader ka na, okay, that's the time. Okay, yung alam mo yung kapasidad mo na kaya ko nang kumita ng ganito. Okay? So ganun din po yung nangyayari sa akin nung dati this is part-time ko lang siya. Okay, nung naging consistent na ako and I decided na mag-resign na at maging full-time trader sa market. Okay? Dahil pinag-aralan ko siya. Okay? Hindi ibig sabihin na natutunan mo sa akin to, pwede ka nang maging milyonaryo sa susunod na araw. Hindi po ganun. Dumadaan nga po siya sa proseso. Okay? With a good mentor, a knowledgeable mentor. Okay? Na makakatulong po sa inyo. Okay? Sa inyong trading journey. Okay? So, andyan pa ba yung iba? So, sino na yung na-excite and the next 1 to 2 years is maging pro trader, okay? Maging professional trader, yung kumikita na talaga. Okay? So, sino dyan, di ba? Yung okay, so ang dami, di ba? Okay, so kasama ko kayo dyan, guys. Okay? Ayan. Alright, ang dami nating mga trader, okay? So, okay, so ganito yung mayari. If hindi naintindihan ng family and friends mo yung trading, explain mo lang sa kanya, guys. Ganito. Okay? Kasi hindi nila maintindihan. Okay? Kung ano yung ginagawa natin. Okay? Madi-disappoint lang tayo to explain them. Kaya nga, bigyan natin sila ng knowledge kung paano nag-start ang trading. Okay? Paano mag-buy and sell na ganito para maintindihan lang. Kumikita ka ba? Kasi may mga tanong yan eh. Scam yan. Di ba? So focus lang tayo dun sa goal natin. Okay? Focus lang tayo. Kasi kung sinabi natin, ako trader ako eh. Okay, 'di ba? Madi-distract lang tayo. Okay, scam daw, 'di ba? Syempre hindi nila alam kasi nga hindi pa nila na-try. Okay, since nandito kayo sa ating session and webinars, na-confirm nyo na hindi scam ang forex trading.
Okay? And malaki yung opportunity dito na kumita tayo. Okay? To be honest, I'm earning XX amount. Okay? Pero ayaw kong banggitin. Okay? So, ganun siya guys. Ang goal lang naman natin is makatulong. Okay? Makatulong sa kapwa natin Pilipino or kababayan. Okay? Na mag-succeed po dito. Okay. Okay, ang scam is nasa tao kapag nag-invest ka, okay? Binigay mo. Okay, ganun. All right. Okay. So, ayun, maraming gusto maging trader dito and I hope, okay? So makita ko kayo in the future na talagang gumaling kayo, guys. Okay? So kung eto na-miss nyo tong natin, webinar natin, ulitin nyo lang po, i-upload po nito ni Coach Lady sa kanyang YouTube channel. Okay? So, siya? I-check natin if, okay? I-check po natin. Okay. Ayan. Alright. Oops. Nawala tong isang presentations natin. Ayun. Okay, so ang dami nating pinag-usapan for today about the trading psychology and I hope marami kayong natutunan. So actually ang dami ko pang explain, okay, sa inyo. Alright, pero kinulang na rin tayo ng oras. We have to go. Magti-trade na rin tayo since a New York session at Philippine time. Okay? And if gusto niyo makakuha ng free full course natin, okay, so ipapyaw lang natin tong trading plan and journal natin para hindi na kayo mahirapan. Okay, kung ilan nga ba yung gusto niyong target a day, andyan siya, pwede niyo po siyang baguhin. Kung 1% or 2% lang yung gusto niyong kitain every day, ayan siya. Automatic na po ito. Pero ito, nabibili ito guys. Bibigay ko na sa inyo ng libre under Coach Lady. Okay? So, you can still follow my YouTube channel and of course, dito sa aking Facebook account. Ayan siya. Nasend ko na po dyan sa gusto makakuha nito. And itong trading journal, madali lang siya guys. Overview. Ayan, position, lot size, pati mga calculator guys. Okay? Madali lang po siyang gamitin. Ibibigay ko po sa inyo yan para makita nyo ilan yung winning percentage nyo. Kung nagtatry kayo ng demo, okay, or live trading, ilalagay nyo lang po dito. Automatic na po, mako-compute yung risk and reward nyo, yung win or loss nyo. Nandito na siya. Di ba? Napakaganda. Hindi ka nagagawa. Kahit sa MacBook mo or sa laptop mo, pwede mong ma-save yan. Okay? Ayan siya. Trading plan and trading journal. Okay? So, ayan po siya guys. Alright? And itong full course natin, nandito yung mga different strategy na pinasimple ko lang in Tagalog. Okay? This is 100% free under Coach Lady. Okay? Ayan siya. Trading plan nandito. Click-click mo lang yung link. Forex calculator na ginagamit ko rin para ma-identify ko yung willing kong ilos. Okay? So, ayun lang for today guys. Maraming salamat sa oras nyo and I hope magkita-kita pa tayo next week sa mga susunod na session natin and I hope marami kayong natutunan sa akin. Alright? And gusto ko maging successful kayo dito at tutulungan namin kayo. Alright? Maraming salamat po. Ayan. Wala pa si Coach. Okay? So, paano makakuha? Ayun. Ayan, so everyone, channel and Telegram channel, more on learnings and education lang po tayo guys. Okay? Pag may mga question, kapag hindi po ako busy, pwede ko po kayo masagot kagad and bigyan ko po kayo ng mga full course natin. Okay? Kinumpile ko na lang siya sa full course, okay? Para hindi po kayo malito. Okay? Ayan po, sinend ko na po sa inyo. Ayan, everyone na po yan. Yung link, ayan, Facebook ko para maiwasan natin yung mga scams. Okay? YouTube channel ko, pa-subscribe na rin. Okay? Para meron tayong followers or mag-subscribe. Okay? Ang ano lang naman natin diyan is makatulong, okay? So, bakit pa tayo magsisingil kung kumikita tayo, di ba? Okay? All right. So, ayan siya. Ayun, salamat sa mga nag-subscribe and I hope waiting lang tayo kay Coach Lady.
Okay, and if you have any question, let me know lang po. So maraming salamat sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo next session. Alright? Bye-bye po. Hi guys! Ano naman, may nabanggit naman na. Ayan, thank you so much, Coach Alex, for this very valuable lessons na bigay mo sa amin kasi sobrang importante talaga na you know how to do to manage your emotions. Sobrang importante yan, guys. So, I hope na um, marami kayo natutunan. And for those who are in Facebook, just reach out to me and John. Pwede kayo mag-PM dyan. Meron akong mga leaders dyan who can reply, response sa mga inquiries nyo. And make sure lang na maka-join po kayo dito sa ating Telegram para at least updated kayo kasi I will be this is recorded, guys. Ayan. So, wait lang. Send ko. Naka-join na ba? Kaya type 1 nga ako naka-join na kayo sa Telegram natin. Type 1. Ayan. So sa mga newbies natin, if you are interested na gusto niyo talagang ma-pursue and talagang ituloy itong negosyo sa trading, then it is very important, guys, na maging parte kayo ng community kasi mahalaga. So sa mga newbies natin, if you are interested na gusto niyo talagang wait lang and talagang ituloy itong negosyo sa trading, then it is very important, guys, na maging parte kayo ng community kasi mahalaga. So, ayan. Sorry, guys. May naririnig ko yung sarili ko eh. Hindi mapindot ang link. Paano hindi mapindot? Ayan, try nyo nga ngayon. Yung journal plan, send ko na lang yan doon sa GC natin. So make sure na nandun kayo sa GC natin. And for those people na gusto nyong maka-join sa community and you want to enroll with the Economy, si Economy is a platform wherein it provides educational platform, educationals about trading. So, dyan, meron tayong community. Ako, nagbibigay ako ng mga signals. And then, gaguide ako kung kailan magbabay, mag-sell, ano yung epekto at impact ng news today. So, nagbibigay ako ng mga insights ko dyan. Pero, ano lang yun, exclusive lang yun sa lahat ng mga Economy members kasi that's one of my, services dun sa mga gusto talaga na matuto sa trading. So, for Economy, it's $149. So, marami tayong mga leaders na pwedeng sa inyo, na pwedeng mag-lead sa inyo. Basta nandun lang kayo sa Telegram channel. Send ko doon yung mga links ng mga Telegram channels ng mga leaders natin. Kung taga Dubai kayo, Middle East, Japan, or whatever. Meron tayong mga leaders doon sa mga respective areas na yan. So, dun sa trading journal, tsaka trading plan, send ko na lang yan dun sa, natin, sa GC, sa Telegram. So, make sure na nasa Telegram kayo. Pati yung recorded webinar nito, nandun sa Telegram. So, just make sure na nasa Telegram kayo, okay? And, kung hindi pa rin kayo makapag-join, pwede nyo akong PM din sa Telegram ko. Ito yung Telegram ko. Ayan. Ingat lang kayo sa mga scammers and posers kasi blue verified din yung mga posers ko, yung mga scammers. Ayan. So, ingat kayo na baka ang mag-chat sa inyo or makausap nyo or yung ma-search nyo is hindi ako. Ito lang po yung nag-iisang Telegram channel ko, Lady Danily. Walang walang number or whatever, walang ibang spelling, Lady Danily lang. So, yun yung i-message nyo. So, again, thank you for joining. Ayan, message nyo rin pala si JK. He's one of my very committed na leader sa Middle East. Ayan yung kanyang username at JK Ramon. Ayan. So, message niyo siya para ma-assist niya kayo kapag may mga questions kayo. So, again, thank you for joining our webinar and I hope marami kayong natutunan. Sana ma-apply nyo yung mga natutunan nyo, especially sa trading plan, sa mga risk management, sa pag-handle ng emotions nyo. Okay? Trading psychology, yan. Very important yan. So, ayan. Sige, may mga questions pa ba kayo? Ako wala pang leader, Laguna. Sa Laguna, paki-message na lang din si JK. Yung journal po at plan po, doon din po. Yes, sa GC ko po send yan. Isa-send ko po yan sa lahat ng mga, mga naka-register under my team. Ayan. So, make sure lang na yan. Kayo dyan. Mag-join kayo. What else? Do you have any more questions?
Coach, I have a question. If we have a trading strategy and trading plan when it comes to closing our profits, which are we going to follow? Yung sa strategy ba natin or sa plan goal profit per day? What do you mean? Di ko gets. Yung which are we going to follow? Yung sa strategy ba natin or sa plan goal profit per day? Strategy natin. What do you mean? Strategy natin sa ano? Na sinesend natin sa Telegram? Mm. Kasi ganito guys, yung sa signal, okay, sige, clear ko lang din sa inyo. Di ba nagpa-provide tayo ng mga signals? Yung mga signals na yun are just your help para makatulong lang sa inyo kapag busy kayo, wala kayong time mag-analyze ng market. Pero kung kaya nyo mag-analyze ng market, kaya nyo mag-strategize on your own, follow your own strategy. Kasi at the end of the day, I want you to learn and be independent. I don't want you to be dependent sa mga signals na pinoprovide ko or ni Manara or whatever. Kasi honestly, as much as possible, gusto ko nga mag-rely kayo dun para mag-enroll kayo na mag-enroll di ba? Pero I want you to learn Gusto ko kayo matuto kung paano kayo makakapagbasa ng chart. Kasi pag natutunan niyo yung chart na yan at nalaman niyo kung paano basahin yan, kung paano kayo mag-execute ng orders, kung saan kayo maglalagay ng take profit, saan kayo mag-entry na price, saan kayo maglalagay ng stop loss, asan ba yung support and resistance dyan. Pag yan natutunan niyo, lifetime yun na skill yan. Diba? Kahit hindi na ako nag-exist, kung hindi nyo na ako nakakausap, pag may skill kayo na yan, na ganyan, kahit di tayo magkausap-usap, magagamit nyo yan sa lifetime nyo. Kaya I want you guys to try to become independent and kung meron kayong analysis, i-try nyo muna sa demo account. Kunwari, analysis mo, nag-analyze ka, ay, mukhang aakyat dito tapos mukhang babagsak dito dito kaya maglagay ng stop loss ko, tapos dito ako maglagay. Gawin mo yon, mag-test ka muna sa demo account. Tapos tingnan mo kung effective yung strategy mo. Ganon. Tapos yung sa mga trading signal, pwede mo i-follow yon. Kung bago ka pa lang, mag-demo ka pa din. Pero kung kunwari, nakatama, profitable ka naman for the past 2 weeks, ganyan, mag-live ka na, tsaka mo i-copy yung signals nila Manara or mga signals namin. What else? Tama ba sa copy? Pwede kahit iba-iba ang copy natin. Nakita ko daming, oo, kahit ilang gusto mo, kahit 100, i-copy mo. Basta marami, may pang-capital ka, di ba? Walang problema doon. Mas maganda, mas diversified yung portfolio mo, mas okay. Mas marami kang kinakopy, mas okay. Kasi in case man yung isang trader, matalo siya, tapos yung ibang trader, panalo, di ba? So, at least diversified, hindi naubos yung pera mo. Coach, may indicator ka po bang ginagamit or tools para malaman? Yes, meron po akong mga ginagamit na indicator. Sinesend ko po yan sa lahat ng mga members ng economy. Tinuturo ko rin yan kung paano nyo gabasahin. Paano nyo magagamit yon? Uy, oversold na. Uy, overbought na. Uy, nasa moving average. Uy, binasag yung moving average. Uy, nasa RSI na. Ganon. Uy, meron tayo. Yung mga ginagamit ko na indicators, tinuturo ko yun sa lahat ng mga members sa economy. What else? Do you have any more questions? If wala naman na kayong mga questions, ayan, namimisa daw ng JK si Tommy. Bumalik ka na dito, JK. Ay, magkita tayo sa Japan. Punta tayo sa Japan, JK. May leader po ba kayo sa Macau? Yes, meron po tayong leader, si July. Meron tayong GC. Wait, send ko na nga dito. Para, kasi, baka ano. Ayan, ito yung GC natin sa Macau. Si July yung ating leader dyan. So, nagpa-face-to-face workshop din sila doon. Baguio, yes, meron tayong leader din sa Baguio. Hinahandle yan ni Anelli. Sa Cebu po, hala, ang dami. Leader sa Silang Cavite. Yes, meron po tayo dyan. Send ko na lang siguro lahat, no? Send ko na lang lahat ng GC. Kasi, send ko na lang to lahat ng GC, tas mag-join na lang kayo kung ano. Nag-iingat kasi ako sa mga scammers, guys. Kasi nga pinapasok nila yung mga GC natin, so hindi ko na masyado pinopost yung mga GC natin. So, ito po yung ating GC. Send ko sa chat box. Ayan.
Doon sa mga nasa Facebook, sasend na lang ni Tommy. Si Tommy na lang bahala dyan. Tapos, yung mga nasa abroad, yung mga OFW, meron din tayong GC dyan. Ayan, send ko na lang din. Yan si Tommy is our leader in ano yan, in Japan. Si JK, our leader in ano. Hoy, grabe ka, Tommy, ah. Ayaw mag-send, masyado daw madami. Wait lang, hahatiin ko, ha. Hindi ko pa kasi na-edit to eh, pero ayan, meron tayo sa UK, meron tayo sa Canada, meron tayo sa Middle East, sa Kuwait, um, New Zealand, Taiwan, ayan, Thailand, Korea. Kumpleto tayo sa buong mundo. Huwag kayong mag-alala, meron tayong mga dedicated na leaders dyan. Sa Perth, yes, meron din tayo sa Perth. Ayan na guys ha. Hindi nyo mapindot yung link? Bakit di mapindot daw? Patry nga ako, Tommy, kung hindi siya nakaklik. Hindi mapindot yung link. Okay. Siguro dito na lang kayo sa announcement ko join. Tapos dyan ko na lang ilalagay, ha? Eto, nakiklik nyo to. Patry nga ako. Can you try? Baka wala kasi kayong Telegram app. Wala ata kayong Telegram app eh. Yeah, i-copy-paste nyo na lang muna. Hindi rin to, hindi rin kayo maka-add dito. Dun sa ano ko. Or ito, sa announcement pala. Announcement. Ito, sa announcement, try nyo nga. Kung makakaano kayo. Kung makakapasok kayo. Let me know. Can you type 1 kung nakapasok na kayo sa Telegram? Type 1. Tommy, ando ko na talaga eh. Yung iba, di makalik if sa browser. Ayaw pa rin. Si JK, doon naman talaga kayo yung iba kung naklik na nila. Si Paula, nakapasok naman. Okay, si Belfort. How about the others? Were you able to, to get in dun sa ano natin, sa announcement natin? Dun ko rin send yung recorded nito para pwede niyong balikan. Kaya copy nyo na lang tapos sa phone mag-join. Oh, wag niyong tularan yan si Tommy, pasaway yan eh. Anyway, i-copy nyo to, tapos i-paste nyo, tsaka kayo mag-join using your phone. Okay? So, for those who are in Facebook, sige, send ko na lang din sa inyo, kawawa naman kayo eh. Ayan, sinend ko na dyan sa Facebook yung ating Telegram link. So, join na lang kayo dyan. So, again, maraming salamat sa inyo. Thank you for joining our webinar and I hope marami kayo tututunan. Magamit nyo yung trading plans, trading journal, trading, mga trading psychology natin na naturo sa inyo ni Coach Aaron. So, thank you, Coach Aaron. Thank you, everyone, for joining tonight. And join kayo sa Telegram. Kung gusto nyo pa matuto, let's go, economy. Bye, guys!